sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Bawat bahay ay palaging may kwento. Minsan lang ay ayaw nang iparating pa sa iba para hindi na malaman at pag-usapan. Dahil ang mga kwento na yon ay madalas na may dalang kilabot para sa ibang tao. Bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa mga kaistoryang gising pa sa ganitong oras. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eloisa. 29 years old at nakatira dito sa Tarlac. Sobrang tagal ko na rin pong nakikinig sa inyong YouTube channel. At napakarami kong naging paborito sa inyong mga ine-airing kwento. Hindi ko na nga mabilang kung ilang kwento nyo na ang napakinggan ko. Pero ang hilig ko talaga ay yung mga kwentong katatakutan kasi alam ko na hindi ito mga katang-isip lamang at pwede rin mangyari kanino man. Paano ko yun nasabi? Dahil ako mismo ay nakaranas ng ganitong klase ng kwento sa buhay ko. Papadudot, maagang namatay ang tatay ko. Nasa second year college pa lamang ako nang muling mag-asawa si nanay. Si Tito Gardo na isang security guard na laging umuuwing lasing sa bahay. "Nasaan ang nanay mo?" tanong ni Tito Gardo nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Kagaya ng dati, amoy alak na naman siya. "May pinuntahan lang po pero pauwi na rin po kaagad siya," tugon ko. "Bagong ligo ka ba? Ang bango mo eh," sabi pa niya. Umiwas na ako pero kagad niyang nahawakan ang kamay ko. "Huwag kang bastos ha, tinatanong kita ng maayos," pabulyaw na wika niya. Nakita ko ang pamumula ng nanlalaki niyang mga mata. Nabasa ko ang pagnanasa doon na tila may nais siyang gawin na hindi maganda sa akin. "Gardo, bakit hawak mo ang braso ni Eloisa?" tanong ni nanay na noon ay kadarating lamang. Kaagad namang binitawan ni Tito Gardo ang kamay ko. "May tinatanong lang naman ako. Ayaw kaagad sumagot itong anak mo eh," sabi niya pa bago naglakad at iniwan kami sa may sala. Hindi yun ang unang pagkakataon na nakaramdam ako na may hindi magandang pagnanasa sa akin si Tito Gardo, Papa Dudut. Madalas din kapag lalabas ako ng banyo at bagong ligo ay nakikita ko siya sa may pinto at nagugulat na lamang ako na parang kanina pa siyang nakatayo doon at hinihintay lamang akong makalabas. Pakiramdam ko rin ay pinapakinggan niya kung paano ba ako maligo. "Nay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo," wika ko noong matsyempohan ko na hindi kasama si nanay ng amain ko. "Ano yun at nagmamadali ako?" ang sabi niya. "Tungkol po kay Tito Gardo," panimula ko. "Anong tungkol sa kanya?" tanong ni nanay. "Nay, kasi po natatakot na po ako sa kanya," ang sabi ko. "Bakit ka naman matatakot sa kanya eh, tatay mo siya?" tanong ni nanay. "Nay, hindi ko po siya tatay," inis na sabi ko. "Oo, pero asawa ko na siya kaya parang tatay mo na rin siya. Ano ba kasi talaga ang gusto mong sabihin sa akin tungkol sa kanya? Sabihin mo na at nagmamadali ako. Bakit ka natatakot sa Tito Gardo mo?" tanong ni nanay. Pakiramdam ko po may gagawin siyang hindi maganda sa akin," wika ko. "Ano ba naman yung iniisip mo, Eloisa? Nadadala ka lang ng kung ano-anong nababasa mo sa pocketbook. Mabait si Gardo. Oo, madalas siyang malasing pero hindi ibig sabihin noon ay masamang tao na siya. Kaya tigil-tigilan mo na yung kakaisip mo ng hindi maganda sa kanya. Tatay mo na siya kaya matuto ka na irespeto siya bilang parte ng bahay at pamilyang ito," inis na sabi pa ni nanay. Papadudot na lungkot ako at sumama ang loob ko dahil sa nangyaring yon. At naging sagot sa akin ni nanay. Pakiramdam ko ang tingin niya sa akin ay gumagawa lamang ako ng kwento dahil
Hindi ko pa rin tanggap ang pagkawala ni tatay. Pero hindi naman kasi talaga madaling mawala ng mahal sa buhay. Lalo na kung talagang malapit ito sa iyo. Kaya hindi ko alam kung paanong nagawa kaagad ni nanay na palitan si tatay sa buhay niya. Pero dahil anak lang naman ako ay wala akong magagawa kung hindi tanggapin ang desisyon niya na yon. Ayun nga lang ay mukhang nagkamali siya ng lalaking pinalit kay tatay. Nakakainis lang kasi na hindi makita ni nanay ang maling nakikita ko kay Tito Gardo. Palagi niya lamang sinasabi kung gaano ito kabait at dapat daw ay suklian ko yon. Hindi ko alam kung bakit hindi nakikita ni nanay ang mga tingin na pinupukol sa akin ni Tito Gardo sa tuwing magkasama kaming kumakain sa lamesa. Ang mga tingin niya na may halong pagnanasa. Mga tingin na naghahatid ng takot sa sarili ko. Kasi baka anumang oras ay pwede niya akong gawa ng hindi maganda. Iniisip ko na lang na sana'y anak pa rin ang maging tingin niya sa akin dahil anak ako ng babaeng kinakasama niya. Ano? Ginawan ka naman ng masama ng amain mo? May pag-aalalang tanong ng boyfriend kong si Jester. Wala naman siyang ginawang masama sa akin, wika ko. Wala pa at hindi ko hihintayin na may magawa pa siyang masama sa iyo. Seryosong sabi ni Jester. Nasabi mo na ba yan sa nanay mo? Tanong niya. Oo, tugon ko. Anong sagot ng nanay mo? Tanong pa ni Jester. Wala, baka lang daw nagkakamali ako ng interpretasyon sa ginagawa ni Tito Gardo. Akala ko lang daw ay may mali siya yon kahit na wala naman daw talaga. Wika ko. Hindi ko na talaga maintindihan yung nanay mo. Hihintayin niya pa bang magawan ka ng masama ng lalaking yon bago siya maniwala sa mga sinasabi mo? May inis na wika ni Jester. Pero paano nga kung mali ako? Paano kung masyado lang ako nag-iisip ng masama kay Tito Gardo? Pero wala naman siyang balak na masama sa akin. Paano kung masyado lang madumi ang isipan ko? Sunod-sunod at naguguluhan na tanong ko. Yun kasi ang paulit-ulit na sinasabi ni nanay noon, Papa Dudut, na huwag maging madumi ang isipan ko dahil mabuting tao daw ang amain ko. Bagay na hindi ko naman makita kung saan banda. Kaya naman minsan ay nagigilty ako kasi baka nga naman mali ang nasa isipan ko. Basta palagi mong iingatan ang sarili mo. Kahit na anong mangyari, kasi ayokong dumating sa oras na magawang kanya ng masama tapos hindi mo pa ako kasama. Hindi ko alam kung paano ko siya magagantihan. Seryosong sabi pa ni Jester. Papa Dudut, nakilala ko si Jester dahil bantay siya sa malapit na tindahan sa school namin. Nagsimula sa ngitian hanggang sa kinuha na niya ang number ko at nagkaka-text na kaming dalawa. Nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa ligawan na niya ako. At dahil gusto ko na rin talaga siya ay sinagot ko na siya kaagad. Naging tapat naman siya sa relasyon namin at naramdaman ko na seryoso at mahal niya ako. Siya ang madalas na kakwentuhan ko tungkol sa nangyayari sa bahay namin. Madalas na iniiyakan ko rin siya dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko kay nanay. Laking pasasalamat ko na nakilala ko talaga si Jester dahil malaki ang naging tulong niya talaga sa buhay ko. Para akong nagkaroon ng best friend at kapatid na laging maaasahan sa lahat ng oras, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi alam ni nanay ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Jester. Siyempre ayaw niya pa na magka-boyfriend ako kaya hindi ko yon sinasabi sa kanya. Alam ko at sigurado ako na magagalit siya sa oras na malaman niya ang tungkol kay Jester. Ayos lang naman kay Jester at naiintindihan niya rin daw ang sitwasyon ko. Ang mahalaga naman daw ay ramdam niya na mahal ko rin siya at seryoso ako sa kanya. Gusto niya rin na palagi kong ingatan ang sarili ko. Dahil siya lang ang kinakwentuhan ko tungkol kay Tito Gardo ay palagi siyang nag-aalala sa kaligtasan ko sa bahay namin noon. At kapag nakwekwentuhan ko siya ay palagi niyang pinapaalala sa akin na mag-iingat ako. Kasi anumang oras ay pwede raw akong magawa ng masama ni Tito Gardo. Hanggang isang gabi. Tito Gardo,
Ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Gulat na wika ko ng malimpungata na nasa may tabi siya ng kama ko. Ayun na naman ang amoy alak na hininga niya at namumulang mga mata. Napasiksik na ako sa may sulok ng kama nang lumapit pa siya. Ang bango-bango mo, Neng, sabi niya na parang naglalaway pa. Huwag po kayong lalapit, parang awa niyo na po. Huwag po kayong lalapit, pakiusap ko na naiiyak na. Pagbigyan mo na ako, alam ko naman na gusto mo rin to. Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Wika pa niya na mas lalong lumapit. Tito, please, huwag po kayong lalapit. Ayoko po, tumigil na po kayo. Pakiusap ko pa. Huwag ka na mag-inarte dyan, sabi. Halika na. Wika pa niya kasunod ang malakas na paghablot sa buhok ko. Tito, ayoko po. Pagpupumiglas ko habang pilit siyang tinutulak. Gusto mo to, maniwala ka sa akin. Masasarapan ka sa lahat ng gagawin ko sa iyo. Sabi pa niya kasunod ang paghalik sa leeg ko. Nandiri talaga ako at pilit siyang pinaghampas. Pero masyadong mahina ang malit kong katawan para sa malaki niyang katawan. Saglit lang tuning at sisiguraduhin ko sa iyo na hanap-hanapin mo to ang gagawin ko sa iyo. Wika pa niya. Tumigil na po kayo, parang awa niyo na po. Bitawan niyo na po ako. Pakiusap ko pa habang muling sinusubukan na paghahampasin siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nasasarapan. Magugustuhan mo to. Pareho lang kayo ng nanay mo mahilig sa dila. Manyak na wika pa ng lalaki na lalong nagpayak sa akin kasi mas humihigpit ang hawak niya sa braso ko. Tama na po, ayoko na po, ayoko. Malakas na sigaw ko. Pilit kong tinulak ang lalaki at halos mapunit na ang damit ko nang biglang pumasok si nanay sa kwarto. Nakita niyang nakaibabaw sa akin si Tito Gardo. Nay! Kaagad akong nakalis mula sa kama at lumapit kay nanay. Nay, si Tito Gardo po. Tinawag ako ng anak mo, Rosa. Inakit niya ako. Nilalandi ako ng anak mo matagal na. Lalaki lang ako at hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil sa paglalandi sa akin ng anak mo. Sunod-sunod na sabi pa ni Tito Gardo. Hindi po totoo yan, huwag po kayong maniwala sa kanya. Hindi po siya nagsasabi ng totoo, Nay. Gusto po akong pagsamantalahan ni Tito Gardo. Gusto niya po akong gawa ng masama. Pag-iyak ko. Malandi ang anak mo, Rosa. Matagal nang may boyfriend yan. Matagal na yang nagalaw ng ibang lalaki. At pati ako'y nilalandi niya. Kita mo nga halos magubad na siya sa harapan ko. Pagsisinungaling pa ni Tito Gardo. Napatingin ako sa sarili ko at napagtanto kong punit-punit na halos ang damit ko. Magsasalita pa sana ako nang bigla na akong makatanggap ng malakas na sampal mula kay nanay. Napakalandi mong babae ka? Pinakain kita, binuhay kita, pero eto lang ang igaganti mo sa akin? Haliparot ka, malandi ka? Sigaw ni nanay habang galit na hinahampas at sinasampal ako. Halos matulala na lamang ako noon, Papa Dudut, at hindi ako makapaniwala na mas pinakinggan at pinaniwalaan pa ni nanay si Tito Gardo kesa sa akin na anak niya. Ako na mismong kadugo niya. Mas pinaniwalaan pa niya ang lalaki na ilang beses ko nang sinabi na pinagtatangkan ako ng masama. Kaya masama talaga ang loob ko na umalis sa bahay namin, dala ang mga gamit ko noon. Dumiretso ako sa bahay ni na Jester at nagulat talaga siya nang makita na magulong-magulo ang buhok ko. Ayos ka lang ba? Sigurado ka na ayaw mo magsumbong sa mga pulis? Pag-aalala ni Jester. Tumango ako sa kanya at naluluhang tumango. Ayoko na ng gulo, Jester. Kaya hahayaan ko na lang ang mga nangyari, ang sabi ko. Pero hindi pwede yun. Kailangan na pagbayaran niya ang ginawa niya sa iyo. Giit pa ni Jester. Papadudot kahit na anong pilit ng boyfriend ko ay hindi ako pumayag na magsampa ng kaso sa main ko. Ayokong mas magalit sa akin si nanay kaya titiisin ko na lamang ang mga nangyaring yon sa akin. Doon muna kami tumira sa bahay ni na Jester kaya lang hindi naging maayos ang pakikitungo sa akin ng nanay ni Jester.
Ang lit na nga ng kinikita mo sa trabaho mo, magdadagdag ka pa ng palamunin dito sa bahay na ito. Anong akala mo sa bahay natin? Ampunan? Sa inyo pa nga lang hirap na ako sa mga gastusin. Wika ng nanay ni Jester. Magtatrabaho naman po ako, mahinang sabi ko. At ano namang makukuha mong trabaho? Sa tingin mo ay makakakuha ka ng trabaho na malaki ang kita? Pwes hindi, dagdag palamunin ka lang sa bahay na ito. Wika pa ng nanay niya. Nay, tutulong naman po si Eloisa sa mga gastusin dito. Pangako hindi kami magiging pabigat sa bahay na ito, ang wika pa ni Jester. Hindi naman nagtagal ay nakahanap si Jester ng bahay na sapat lang para sa amin. Ang laki po pala ng bahay na ito. Mukha lang siyang maliit sa labas pero dito sa loob ay ang lawak po. Wika ko na makapasok kami sa loob ng bahay kasama ang landlady. Kaya nga sulit na talaga ito para sa atin, ang sabi pa ni Jester. Halos kalahating taon na rin walang nakatira sa bahay na ito, wika ni Aling Linda. Bakit po? Tanong ko. Anong ibig mong sabihin na bakit? Pagtataka ni Jester. Bakit po kalahating taon nang walang nakatira dito ang ganda nitong bahay tapos ang mura pa ng upa? Ang wika ko. Ano kasi mataas talaga ang upa na bigay namin sa iba. Sa inyo ko lang binigay ng mas mababa kasi nakikita ko na maaalagaan ninyong mabuti ang bahay na ito. Tugon pa ni Aling Linda. Naku, wag po kayong mag-alala. Masipag po ako sa mga gawaing bahay kaya maalagaan po talaga namin ang bahay na ito. Tugon ko. Ay oo nga pala, yung kwarto sa dulo bodega yun ng mga gamit ng lolo ko. Nakalak naman yon pero wag yun na lang din sanang bubuksan. Bilin pa ni Aling Linda. Sige po, wala pong problema Aling Linda. Tugon naman ni Jester. Papadudot halos kumpleto na sa mga gamit ang bahay na yon. Malinis at walang sira kahit sa mga dingding o kisame ng bahay. Halatang alaga yon na may-ari ng bahay. Sa unang gabi pa lamang namin ni Jester ay maaga kaming nakatulog dahil na rin sa pagod na nararamdaman namin. Hanggang sa malimpungatan ako dahil sa ingay na naririnig ko. Naglaban ang antok at curiosity ko na nararamdaman. Bumibigat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa muli akong nakatulog. Aga-aga mong nagising ha. Wika ko nang maabutan ko si Jester na naghahain ng pagkain sa lamesa para sa almusal. Medyo tanghali na nga Buti wala akong pasok sa trabaho ngayon, tugon niya. Umupo na ako sa upuan habang naghihikab. Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Tanong ni Jester. Nakatulog naman pero nagising ako ng madaling araw, tugon ko. Bakit, naninibago ka ba sa bahay na ito? O sa kamang tinutulugan natin? Tanong pa ni Jester. Hindi naman pero may narinig kasi akong kakaibang ingay kagabi. Tugon ko. Anong ingay? Muling tanong niya. Parang ingay ng mga umiiyak na baby. Tugon ko. Papadudot bago ko maipikit ang mga mata ko kagabi ay napagtanto kong mga umiiyak na sanggol ang narinig kong ingay noon. Mga sanggol kasi marami silang umiiyak na para bang nasasaktan. Ang sabi ni Jester baka raw baby yon sa kapitbahay namin. Nang mga sumunod na araw dahil wala pa akong trabaho ay madalas na naiiwan ako sa bahay. Madalas na kapag mag-isa ako ay naririnig ko ang mga iyak ng sanggol. Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling o kung saang kapitbahay ba naman ang may baby na umiiyak. Pero kapag lumalabas na ako ng bahay ay bigla na lamang nawawala ang iyak ng mga sanggol. Aling Linda, may tanong po ako. Yung dati po bang nakatira dito may anak po ba sila? Tanong ko sa landlady namin nang minsan siyang pumunta sa bahay. Bakit mo naman natanong yan? Tanong ni Aling Linda. Ang totoo, madalas po kasi ako nakakarinig ng iyak ng sanggol. Tugon ko. Wala yun. Baka baby lang sa kapitbahay ninyo ang naririnig ninyo. Wika pa niya. Actually, nagtanong-tanong nga po ako sa mga kapitbahay na malapit. Curious kasi talaga akong malaman kung saan ang gagaling yung madalas kong naririnig na iyak ng sanggol pero wala daw sa kanila na may baby.
Wika ko pa. Hindi na diretso pa ang sinagot ni Aling Linda ang tanong ko at bigla na lamang siyang nagpaalam na uuwi na sa kanila. Papadudot habang tumatagal ay mas lumalala ang naririnig ko na pag-iyak ng mga sanggol. Minsan pa napapanaginipan ko nang napapaligiran kami ng mga sanggol sa kama. Tapos ay magigising na lamang ako na pawisan na at habol ang aking paghinga. Sinasabi ko yon kay Jester pero palagi niyang sinasabi na wala naman siyang naririnig na kahit na ano. Jester! Jester, gising! Pagising ko sa katabi ko. Ano? Pikit ang mga matang tanong niya. Hindi siya bumangon o nagmulat man lang ng kanyang mga mata. Hindi mo ba naririnig yun? May umiiyak na baby. Wika ko. Wala akong naririnig. Kung may umiiyak man na baby, baka sa kapitbahay lang yun. Kaya hayaan mo na. Wika pa niya. Pero Jester kasi, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko kasi tinalikuran na niya ako. Hayaan mo na lang yun, okay? Matulog na tayo kasi maaga pa ang pasok ko mamaya, ang sabi pa niya. Papadudot pinilit ko na muling ibalik sa pagtulog ang diwa ko pero bigo ako dahil mas lalo pang lumakas sa mga iyak ng sanggol na naririnig ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at lumabas ako ng kwarto. Lalabas sana ako ng bahay pero napahinto ako kasi mas lumalakas ang ingay ng mga iyak ng sanggol. Ramdam ko kung saan na ito totoong nanggagaling. Sa pinakadulo at nakakandadong pinto ng kwarto na bawal buksan. Dahan-dahan ako naglakad palapit doon at nagulat ako nang makita kong bukas ang pinto. Tinulak ko yon at dahan-dahang pumasok. Biglang nagsarado ang pinto at nilamon ng dilim ang paligid. Kaagad kong kinapa ang switch ng ilaw sa dingding. Nang makapa ko yon ay nagliwanag ang paligid at nagulat ako nang may makita akong nagkalat na usok sa loob ng kwarto. May mga maliliit na higaan ng baby sa loob at umiiyak ang bawat sanggol dahil makapalang usok. Nanlaki ang mga mata ko nang mabilis na kumalat ang apoy. Gusto ko sanang subukan na iligtas ang mga sanggol pero mabilis na kumalat ang apoy at makapal na itim na usok. Jester, tulungan mo ko, Jester! Malakas na sigaw ko habang kinakalampag ang pinto. Naiyak na ako sa takot at awa nang makita kong nilalamon ng apoy ang mga higaan ng mga sanggol. Nasusunog ng buhay ang mga baby at wala akong magawa kung hindi ang umiyak. Ilang saglit pa ay bigla na lamang bumukas ang pinto at payakap ako na hinila ni Jester. Ano nangyayari sa iyo? Paano ka nakapasok dyan? Tanong ni Jester. Yung mga baby. Yung mga baby. Wika ko pero nang lingunin kong muli ang loob ng kwarto ay wala ng apoy. Wala ng maliit na higaan. Tanging bakanting kwarto na walang gamit pero bakas sa mga dingding nito ang pagkasunog ang tanging makikita. Nakita ko sila. Nilamon sila ng apoy. Namatay silang lahat sa sunog. Papadudot hindi ko rin talaga alam kung paano ba ako nakapasok sa kwarto na yon. Kahit nakapadlock naman yon. Doon ko na mas kinausap si Aling Linda tungkol sa bahay na yon. At inamin niya sa akin na may nangyaring aksidente ng sunog sa bahay na yon. Ang kwarto kung nasaan ang mga baby ng kanilang pamilya. Nangyari ang sunog maraming taon na ang nakakalipas. At kaya wala raw tumatagal sa bahay na yon dahil sa ingay ng mga sanggol na madalas na nagpaparamdam sa mga tumitira doon. Ilang araw nga ang lumipas, umalis na rin kami doon dahil naririnig na rin ni Jester ang mga iyak ng sanggol na naririnig ko. Papadudot dito ko na po tatapusin itong sulat ko at gusto ko lamang talagang ibahagi ang bahaging ito ng buhay ko na madrama at medyo nakakakilabot. Salamat po kung sakali man na mapili po niyo itong basahin. Lubos na gumagalang, Eloisa. Maraming salamat Eloisa sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga subscribers namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng nakatutok sa Papa Dudut Family YouTube channel at kay Storya YouTube channel. Salamat sa pagbibigay ng oras para kay Eloisa sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sigurado ako na nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga tagapakinig
na kahit nagawang ka ng masama ng magulang mo, mas pinili mo pa rin ang magbigay ng respeto at pagmamahal sa nanay mo. Pero sana balang araw ay magkaayos kayong dalawa. Salamat din sa pagbabahagi ng nakakatakot mong experience sa bahay na iyong tinirahan ni Jester. Marami talagang kwento ang bumabalot sa isang tahanan. Kaya bago tayo tumira doon ay dapat alam natin kung ano ang kwentong bumabalot dito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.